Welcome to Donmar TV News Channel. Everything is possible. Yan ang inihayag ni Senator Amy Marcos sa posibleng pagtatambal ng kapatid na si Bongbong Marcos at si Senador Bongo sa 2022 national elections. Ayon kay Senator Amy, patuloy ang pakikipag-usap ni Bongbong para makakuha ng katandem. At bukas ang kampo ng dating senador na maging running mate si Go. Wala pang reaksyon si Go hinggil dito. Tumatakbo Pangulo si Bongbong sa Partido Federal ng Pilipinas o PFP habang naghain naman si Go ng kanyang kandidatura sa pagka-vice-presidente kapareha sa PDP Laban Presidential Bet, Senator Ronald Bato de la Rosa. Handa naman si Pangulong Rodrigo Duterte na pondohan ang kampanya ng mga kumakandidatong miyembro ng PDP Laban Pusi Wing. Ayon sa Pangulo, mga nakasakong pera ang kanyang ipamimigay para masiguro ang panalo ng mga kandidato ng partido. Pinangako rin ni Duterte na personal na ikakampanya ng ang party candidates sa buong bansa. Nasa Marawi City si Vice President Leni Robredo para kamustahin ang sitwasyon doon at kausapin ang mga taga-suporta sa lungsod. Ang tandem naman ni Senator Ping Lacson at Senate President Tito Soto dadalo sa online kumustahan ngayong hapon. Target nilang makausap ang mga residente ng ikalawang distrito ng Antipolo. Pagbabasihan yung sinabi ni Chavit, may ugali si Pacquiao na pag may laban, hindi pa nagsisimula laban, nauubos na ang kikitain niya. So malinaw na totoo? Well, no, hindi ko sasabihin na malinaw na totoo. Although, kung totoo man yung sinabi ni Chavit na may nag-a-advance siya ng pera, wala namang issue sa akin yun eh. Yung halimbawa may laban si Pacquiao, tapos nag-a-advance siya ng pera, okay lang. Bakit? Kung if he can get away with it, ano? Okay lang. Ganun talaga business eh. Kung kaya mong makakumita agad, dapat di ka kikita agad. Ang problema nga lang, pag idadamay mo na kami. Kasi siyempre, pagka ikaw, nang 1, 2, 3 ka ng kasama mo sa trabaho, problema niyong dalawa yan. Diba? Hindi kami kasama. Pero pagka tatabo ka na ng presidente, madadamay kami sa sarili mong financial mismanagement. Wag mo ganun. Gets mo guys? Alam mo yung sinabi kong, bilagi kong running joke sa TPN SMNI na walang basagan ng trip? Oo, naniniwala ako. Walang basagan ng trip. Basta yung trip mo, hindi binabasag yung trip ko. Kasi pag yung trip mo, binabasag yung trip ko, pwede ko nang basagin yung trip mo. Dahil pag hindi ko binasag yung trip mo, mababasag mo yung trip ko. So, ang mangyayari dyan guys, kung trip ni Pacquiao na mag-cash advance, problema niya yan. Pero yung kanyang proclivity, yung kanyang predilection para sa pagkuha ng cash advance, tapos ito nagkaganitong issue, kinakabahan ako para sa pera ng Pilipinas. Hindi acceptable yan for me. Gets niyo yung point ko? Paano niya pahawakin ang pera ng Pilipinas ng taong to? According to sa mismo niyang tao, naka-close niya for the longest time, hindi marunong humawak ng, tinakbuhan niya yung sarili niyang tao 2005, 2004 pa pala niya tao to nung natalo siya kay Morales. So, ibig sabihin, 15 mahigit years na, 16, 17 years na niyang tao to. Sabi ni Rosette Lontok, ba't ba natin pinoproblema yung TP, mananalo ba si Pacquiao? Well, actually, feeling ko hindi naman mananalo si Pacquiao. Pero ano to considering na isa siya, na kahit na binamaliit ng marami sa inyo si Pacquiao, the fact of the matter is, he's running for president and he's not a nuisance candidate. He probably will lose 2022, but he is not a nuisance candidate. I mean, kahit kano galit yung kay Pacquiao, may boto pa rin yan. Malaki-laki pa rin ang hatak ng boto niyan. At mamaya, makurap tayo, makatulog lang tayo, biglang yan na manalo. Gets ninyo? So, hindi po pwedeng baliwalain lang yung issue na to, guys. Alright, sabi ni Kurt, obviously, nuisance candidate si Pacquiao. Well, hindi, sorry guys, hindi nuisance candidate si Pacquiao. He has a slim chance of winning. Kahit na slim, it's still a chance of winning. Hindi yung kamukha nung tatakbo na
yung gusto daw niyang nanotechnology yung buong hindi siya level ni Ellie Pamatong. I'm sorry. Mas mataas naman siya ng konti dun sa popularity ni Ellie Pamatong. No. Sabi ni Alejandrito Bungo, corrupt na agad si Pacquiao? That's too early to say. Hindi ko sinasabi na tama itong si Jake. That's not necessarily true. Okay? For all we know, baka mamaya nag-away lang yan, tapos sinisiraan lang ni Jake si Pacquiao para maka-rest back. However, given na yung sarili niyang tao na loyal sa kanya, kasi anyway, this becomes an issue on several fronts. First, on the issue of financial management, if you're the president of the Philippines, you are the top financial manager of the country. The Bureau of Treasury, lahat ng mga deals, NEDA, etc., ikaw ang punot dulo ng lahat. Take for example, right now, our president is Duterte, and his finance secretary and the head of his economic cluster is Sonny Dominguez. While it's true that Sonny Dominguez is the guy who handles most of our finances, the buck stops at the president. Ibig sabihin yan, guys, kung may extremely big ticket project, for example, kailangan pa rin ng okay ni presidente. It's the president, yung si Sonny Dominguez, tao lang ni presidente yan. Hindi yan gagalaw ng walang imprimatur ni presidente. So with that said kung may issue ng financial mismanagement si Pacquiao, may problema ako doon. Secondly, yun yung una at pinaka-obvious na issue. Yung pangalawang issue, yung kasabihan na when you act on the throne acts on you, upon you. Alam niyo yun, pag ikaw yung naging presidente, hindi yan yung ibig sabihin na maupo ka lang sa Malacanang tapos attack na lahat, galaw. Hindi po ganoon. Matindi ang bureaucratic inertia. Sanay pa ang mga presidente pa. Ulit-ulit ko pinapaliwanag to. Pag presidente ka, kailangan parang ganito, a wise person repeatedly told me that sometimes, or most of the time, loyalty is more important than competence. Why? Kasi yung competence, pwede mong i-outsource. Ang loyalty, hindi. Kaya alam mo yun, sometimes I give the president the benefit, even the Aquino administration, I give them the benefit of the doubt as to why they appoint incompetent people in government. I'm not saying na it's right. I mean, gusto ko sana competent, no? But the fact is, para sa isang tao na nag-handle isang extra large, XXL na bureaucracia, sometimes it's more important na loyal yung mga tao mo kaysa yung ihahayat 10 ka lang ng 2006. Alam mo naman nangyari kay Gloria ng 2006, no? Motik ng makudeta yan. So with that said, eto, ang naging issue ko dito, di ba yung first issue, financial mismanagement. Yung second issue ko, you cannot even control your own people. Yung mga tao mo na for 17 years, bumaliktad sa'yo. Paano pag nagmalakanyang ka? Marami sa mga tao dyan, you knew for 10 years or less. Samantalang eto, 17 years mong kasama. Tapos, niresbakan ka ng ganyan. Di ba? Ba't hindi mo makontrol yung issue? Di ba? Hindi mo makontrol yung sarili mong hierarchy. Ba't ganon? Sabi ni ng Manyo, bagamat marami pa rin makukuha ang boto si Pacman, mas marami pa din na nakakaintindi na may tendency siya na maging katulad ng ibang boxers na mag-retire at magkaroon ng, well, lahat naman ng boxer may ganon. I mean, it's not, marami naman boxer na chill lang naman. Yung si Onyok, dami na nakasuntok ng mukha ni Onyok. Okay lang naman si Onyok Velasco. Not necessarily. Sabi ni Ace Copper, ano ba pangalan to? Or Ace Copper. Not only in financial stability, but in managing the country for the poor. Ay, Diyos ko, kumusta na may English na ito? Magtagalog ka na nga lang, girl. Kahit Bisaya, maintindihan ko naman yan. Yeah, totoo naman yun. Geopolitics, kembot-kembot. Next. Sabi ni Al Royce Avorque, yan ang magandang tanong kay Manny sa debate. Paano mo i-handle ang isang coup attempt kung di mo ma-handle yung mga magdi-defect na tao mo, LOL. Yun nga. Guys, pag ikaw ay presidente, three basic rules.
3 basic tasks ang presidente. Actually, kahit sino, kahit mayor, kahit na governor, any public official, 3 basic tasks. First, gain power. Second, maintain power. Third, exercise power. Gain, maintain, exercise. Pag ikaw, sarili mong inner circle, hindi mo ilalaglag ka na sarili mo, gets niya? Okay, last 5 questions. Sabi ni D. Grente, Pacquiao is used by CIA to reduce voters of DDS. Medyo masyadong conspiracy theory naman yan, guys. Hindi pa benta sa akin yung ganung idea. For last 4. Sabi ni Miko Angelo, ang tanong, atan ba siya sa debate? Baka iwasan lang yan like ERAP. Diyan kasi siya ma-expose, mahina utak sa debate. Malalaman natin kung atin siya o hindi. Problema niya yun. Sabi ni Aris Manosca, nakita ko po yung nagpamigay ng pera sa Sir Manny sa news. Mukhang stress po siya, parang di siya enjoy. Parang iba po yung face niyan, parang yan face is napilitan ba? Sa tingin ko lang naman po. Well, subjective yan eh. Baka naman mali mo pagod lang, kulang lang sa tulog. Baka lang mo malay mo nag binge watch ng Crash Landing on You o ng Hometown Cha-Cha-Cha. Maintindihan ko siya kasi ako nung nag binge watch ako ng Hometown Cha-Cha-Cha, napuyat din naman ako. Kahit na maganda mood ko the next day, pagod pa rin ako, no? So, kawawa naman si Manny, huwag niyo masyadong dukdukin. O last 3. Totoo po bang nangungutang si Pacman bago ang laban? Well, according dito sa kanyang long-time aide, si Jake, Jake Hoson at saka kay Chavit daw, trabaho daw niya mag-cash advance. Pero ako, wala akong first-hand knowledge on that. Next, last 3 questions.